Praise the Lord! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid na ngayon pong araw na ito ay muli nakasubaybay sa ating programang Sa Diyos Walang Imposible. Muli po mga kapatid, naririto ang inyong lingkod na nag-aanyaya sa inyo sa loob po ng isang oras na tayo po ay magsama-samang maglingkod at mag-aral at patuloy na magsaliksik ng kanyang banal na salita. Praise God! Luzon, Visayas at Mindanao, purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran sa pamamagitan po ng programang ito. Hallelujah! Halina po kayo, gising na po! Doon po sa mga nakigapa, praise God! Ngayon pong oras na ito medyo makulimlim na naman ang ating panahon. At malapit na namang magsimula ang araw na kung saan tayong lahat ay ikukulong muli sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. Nakapamili na ho ba kayo? Praise God! Nakapag-panic buying na ba? Yung iba, panic buying. Yung iba naman, panic lang. Wala silang buying, ha? Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay! Kagalingan sa karamdaman. Alright, magandang umaga sa ating mga kapatid, Brother Israel and Sister Marilu Quinto. Now they are watching from home. Praise God, good afternoon. Wala ba tayong trabaho ngayon mga kapatid? At kayo po ay nasa inyong mga tahanan, ha? Good afternoon din po sa inyong anak na si Chelsea.
ay nais mong At mula naman po sa Muntinlupa, binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid, Sister Emmy Garcia. Good morning po, Pastor Manny and SDWIM family. Yan ang kanyang pagbati sa atin, ha. Ganon din sa iyo, Sister Emmy, at kay Brother Camilo at sa iyong mga anak. Isang mapagpalang umaga dyan sa inyo sa Muntinlupa City. kung sa kanya talala. At mula pa rin po sa bansang Canada, binabati natin ang isang mapagpalang hapon ng ating kapatid, Sister Chiki Nadia Zobrepenia. At ganon din sa iyong asawa na si Brother Edison at sa iyong kapatid na si Sister Leia Rosas at maging sa iyong mga anak na sina Isabel Rain at Jared. Hanap mo ba Ang tunay na kasiyahan. At mula naman po sa Doña Josepa Subdivision Pilar, good morning Pastor at sa lahat ng mga kapatid, God bless us all. Yan ang pagbati sa atin ng ating kapatid na Sister Rose Tasipit. At gayon din sa iyong asawa kay Brother Romy, isang mapagpalang umaga sa inyo at sa inyong mga anak na sina Ruru at Ruby Rose. walang imposible kung sa kanya'y magtitiwala sa Diyos. And mula po sa BF Resort Drive, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Maring Becky Garcia. Good morning sa iyo, kumare, at sa iyong mga pamangkin na sina Kim at Mary. At binabati rin natin mula naman po rito sa Las Piñas, Talon Tres. Praise God, Sister Ningning Moreno Ragasa. Good morning, Sister Neng. At kay Brother Francis. At gayon na rin po sa inyong mga apo na sina Goko Goten at Gohan. At sa inyong manager na si Prisia. Sa Diyos And all the way from Dasmariñas, Cavite, binabati natin ng isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na si Sheila Marie Garduse. Good morning kapatid at sa iyong mga kasamaan dyan sa inyong tahanan, ha? At mula po sa Molino, Bacoor, Cavite, binabati natin ng isang mapagpalang umaga rin ang ating kapatid na Sister Zenny Ilyascas. Good morning, Sister Zen. At sa iyong asawa na si Brother Ilyascas Jr. At maging sa iyong mga apo, ha? At ganun din kay na Janet at Shiny. Walang imposible. Yes, walang imposible sa Diyos. kanya'y magtitiwala sa Diyos. Walang imposible kung sa kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Sabi ni Sister Neng, praise God, blessed morning, good morning, and good morning, Pastor, and to all brothers and sisters. God is really good all the time. Amen to that. He is good all the time. Binabati rin natin mula po sa San Pedro, Laguna. Sabi niya, a blessed morning, SDWIM family. Yan ang pagbati sa atin ni Sister Becky Acuña Atendido. Good morning din, Sister Becky, at sa iyong asawa na si Brother Bob Yuson Atendido. At gayon na rin sa iyong mga apo na sina Ali at Ado. At ganon din sa inyong mga anak, ha? Pagka na ba sa problema mo dinadala? O doon sa mga napapagod, ha? Praise God, hallelujah. Ibigay natin kay Jesus ang lahat ng inyong mga dalahin. Ay siya'y nag-aanyaya sa bawat isa sa atin. Kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, kayo'y lumapit sa akin at kayo'y aking pagpapahingahin, ha? Praise God. Purihin ang Diyos na buhay. Alright, mula naman po sa Almansa, Las Piñas, binabati ko itong aking kumare, ha? Praise God. Ninang po ni MM, Sister Mila Fernandez. Good morning sa iyo, Sister Mila. Hallelujah. At sa iyong anak at sa iyong mga apo, ha? Walang imposible. And from Canada, binabati natin ang isang mapagpalang hapon ang ating kapatid na Sister Memia Tupas Tapula. Good morning, Sister Mem.
At sa inyo dyan sa Canada, good afternoon naman. At gayon din sa iyong mga kasamahan dyan, kina Diana at kay JR, at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Kasiyahan, Ang ibig ng Diyos Diyos ay nais maranasan. at all the way from Florida, US of A, good afternoon, Sister Apple Painsa Magana at kay Brother John Magana. Isang mapagpalang hapon sa inyo dyan sa US of A, Florida. At mula naman po sa Bohol, binabati natin ang ating kapatid, Sister Frances Painsan. Good morning, Sister Franz, at sa iyong mga anak na sina Bry at Lamboching. Hallelujah! At mula naman po sa Molino, Bacoor o sa San Nicolas, Bacoor, Cavite, binabati natin si Sister Elena de los Santos, ganun din ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. At mula sa Dasmariñas, binabati natin ang ating kapatid, Brother Luisito Mikiyabas. Mapagpalang umaga po sa iyo, Pastor. Ganun din sa iyo, Brother Louis. At sa iyong may bahay na si Ma'am Eloy Labis Mikiyabas. Praise God. Hallelujah. Ang landas mo Alright, bago tayo magpatuloy sa ating mga pagbabatian, tayo po muna'y dumako sa ating pong panalangin, opening prayer. Praise God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na puri, sinasamba, kadakilain, magtaas ka namin. Panginoong Jesus, ikaw ang Diyos na awit ang biyaya mo'y masalamat ang pag-ibig mo'y wagas. Aming Panginoon, Ama namin Diyos na nasa langit, ngayong umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami ay biniyayaan po ninyo ng isang panibagong umaga, isang panibagong araw, dagdag na buhay, upang sa gayon ang bawat isa sa amin ay makapaglingkod muli sa iyo sa pamamagitan po ng aming pong sama-samang pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita, bilang pagkaing espiritual na sa amin po ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Ngayong umagang ito, pangunahan po ninyo kami ng iyong banal na espiritu. Mangusap po kayo sa puso at isipan ng bawat isang nakasubaybay sa programang ito. Naway ang mga salita mo'y tumingo ng malalim sa aming mga puso upang ito ay maging isang binhi na sisibol upang maging ganap na pananampalataya. At mas lalo naming pagkakilala sa iyo sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. Salamat po Diyos sapagkat sa umagang ito muli mararanasan po namin ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay, sapagkat ang sabi mo nga Panginoon Diyos sa aklat ng Hebreo 4:12 na ang salita mo ay buhay at makapangyarihan. Ito ay tumatagos maging sa pinaka ibuturan ng aming mga puso at sa mga kasukasuan ng bawat buto at laman. Salamat po o Diyos. Ito'y kasing talas ng tabak na mayroong 2 talim, Panginoon Diyos. Kaya naman Panginoon, kami nananalig at sumasampalataya na sa araw na ito, ang lahat ng aming paglilingkod na iaalay sa iyo ay magiging isang ganap na tagumpay para po sa amin. Ako na yung lingkod ay nagpapasakop at nagpapagamit, O God, na gamitin nyo lamang bilang instrumento at daluyan ng iyong mga salita at pagpapala. At sa araw na ito, O Diyos, hayaan po ninyo na ang iyong pangalan lamang ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Muli, kami po, O Diyos, ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan upang sa gayon ay walang anumang maging hadlang at balakid sa aming paglilingkod sa araw na ito. At malaya po, O Diyos, na ang iyong kapangyarihan ang siyang dadaloy sa aming buhay. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Yes, God, hallelujah, purihin, purihin ang Diyos na buhay. Glory, glory to God, hallelujah. Tagal ko na sa problema'y humaharap. Para bang wala ito. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Good morning po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatid. Glory to God. Yan po ang pagbati sa ating ngayong umaga ni Sister Eldida Bembiyahe ng Pulanlupa, Las Piñas. At ganun din po, sinasabi po ng ating kapatid, the blessed morning, Pastor, and everyone. God bless us all po. Mula po kay Sister Analisa Moreno de los Reyes ng Dasmariñas, Cavite. Good morning din po sa iyo, kapatid. At sa iyong mga anak na sina Rihanna, TJ, at Nicole. Praise God, hallelujah. Binabati rin natin ng isang mapagpalang umaga, Sister Lorna Gonzales. Praise God. Good morning, Sister Lorne. At sa iyong kasama diyan, kay Nanay Letty Ignacio. At mula naman po sa Ligasba, Bacoor, Cavite, binabati natin. Good morning, Pastor Manny at mga kapatiran. A blessed Tuesday to all. Our God, who has proven Himself faithful throughout the years, is always with us because His character doesn't change. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, in our fear we can say with the confident voice of faith, the sovereign Lord is my strength. Amen. Yan po ang mahabang mensahe ni Sister Emmy Diaz sa ating lahat ngayong umagang ito. Word of the day niya. Hallelujah. So, praise God. Gayon din sa iyong mga anak na nag-work from home, kina Jonah, Ivy at Reds, at sa iyong apo na si Rayhan. Hallelujah. Praise God. At ganun din po, binabati natin ng isang mapagpalang umaga ang ating kapatid. Mula pa rin po yung kanyang kapitbahay dyan sa Ligas. Praise God, kay Brother Lloyd Nebres. Good morning, Brother Lloyd. At ganun din kay kapatid na Sister Aida Nebres. Good morning. At sa iyong mga anak na kina Adrian, kina Loida at LA, at sa iyong mga apo na sina Leiza at EJ. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Glory, glory to God. Ay walang huli. Alright, binabati rin natin isang mapagpalang umaga ang ating kapatid, Sister Lily Pangilinan. Good morning, Sister Lily, at sa iyong asawa na si Brother Albic Pangilinan, at sa iyong mga anak na sina Jeremy at Allen. Praise God. Bueno, hallelujah. Tayo ngayon ay dadako sa mensahe at sa salita ng Diyos na ating pong patuloy na, praise God, glory to God, na mag-aaral at magsasaliksik ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory to God. Okay, gaya po ng aking pong nabanggit doon sa programa po ni Pastor Tony, ang ating mensahe ngayon ay pinamagatan po natin The Beginning of the End, na may hashtag po na How to Prepare for Jesus' Return. Praise God. Hallelujah. So yan po ang ating mensahe, at kung kayo po'y handa na mga kapatid, ang inyong mga Biblia, ang inyong mga marker, praise God, ang inyong mga lapis, ballpen, hallelujah, at ang inyong mga sarili, maging malaya tayo sa pagtanggap ng mga salita ng Diyos, sapagkat ngayon medyo ay napakahalaga nitong ating pag-uusapan kung paano natin maihahanda ang ating mga sarili sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kahapon po yata o nung isang araw yata nung magkausap po kami ng aking may bahay. Praise God. Hallelujah, sapagkat siya'y tumawag sa akin at sabi niya, nalulungkot ako. Sabi ko, bakit ka naman nalulungkot? Sabi niya, hindi mo ba napapansin ang nangyayari sa ang gulo-gulo na ng mundo? Sabi niya ganun. Praise God. Sabi ko naman sa kanya, hindi ka na dapat magtaka pa sa mga nagaganap at nangyayari, sapagkat yan ay nakasulat na at sinabi na ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, kaya nga nalulungkot ako sapagkat sabi niya,
Yan ba'y mga palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoong Diyos? Abay, sabi niya, paano yan? Tayo magkahiwalay. Hindi na tayo magkikita. Sabi ko sa kanya, well, sa langit na lang tayo magkita. Hallelujah. Praise God. Ayun ang sabi ko sa kanya. Praise God. Hallelujah. Sapagkat mapapansin ninyo mga kapatid, no, ang gulo-gulo na talaga ng ating mundo. Praise God. Glory to God. Alam nyo, sa France, sa Italy, sa Australia, praise God, kabi-kabila ang mga protesta dahil sa mga sapilitang pagbabakuna sa kanilang mamamayan at yung pong tinatawag na may tinatawag pa silang mga ginagawang hindi ka pwedeng pumasok sa mga ganito, sa ganyan, kung wala kang bakuna, sinisimulan nila. At kaya nga, nakita nyo, libo-libo ang nagkalat sa kalsada sa France at sa Italy. Praise God. Dahil nga ron sa diskriminasyon na ginagawa ng kanilang pamahalaan. Kaya nga mga kapatid, no, yung mga bagay na yan ay hindi na ho natin dapat pang ipagtaka. Hindi na tayo dapat pang mangamba sa mga nangyayari at nagaganap sa ating mga kapaligiran, sapagkat yan po ang mga bagay na kung saan ay isinaad na at sinasabi na sa atin ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Ang Diyos ay nagbabala sa atin mula sa kanyang mga salita na huwag nating hayaan na ang araw ng pagbabalik ni Jesucristo sa mundong ito ay masurpresa tayo. Hindi tayo dapat masurpresa. Hindi ka dapat magulat sa mga nakikita at nagaganap sa ating mga kapaligiran. Dahil sa mga oras na ito, ang mundo sa ngayon ay abala at ang mga kumikislap na ilaw ng 21st century ay hindi ka panipaniwalang nakagagambala, ngunit habang ang orasan ay tumatagiktik at ang mabilis na nalalapit ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, mahalaga na ginugugol natin ang ating oras at lakas sa paghahanda ng ating mga sarili para sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Hindi natin alam ang eksaktong araw, ni oras o minuto na babalik siya. Ngunit sinasabi sa atin ng Diyos na mababasa natin ang mga palatandaan ng kanyang pagparito. Yes, sa banal na kasulatan, makikita natin, mababasa natin ang ilan sa mga palatandaan na tayo po ngayon ay nasa mga huling araw. Praise God. Kaya panahon na upang magising at maghanda tayo para sa pagdating ng ating Panginoon sa mundong ito. Amen ba mga kapatid? Hallelujah! Alam nyo kasi, kaya may mga taong nangangamba, may mga taong natatakot at nasusurpresa, nagtataka sa mga nagaganap at nangyayari dahil sa kakulangan ng pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Alam nyo, kung kayo po ay pamilyar sa banal na kasulatan, hindi ho kayo dapat nangangamba at nasusurpresa sa mga nangyayari. Hindi nyo dapat nasasabi, ano ba naman ang mundo na yon? Ang nangyayari, bakit ganito ang nangyayari? Hindi na dapat ito ipagtaka. Praise God. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi sa atin, ang nagbigay ng mga babala at mga palatandaan. Hallelujah. Praise God. Amen ba mga kapatid? Glory to God. So, paano tayo maghahanda, mga kapatid? Sa aklat ng Marcos 13, tanda po ninyo, mula po sa talatang 1 hanggang 8, ganito po ang mababasa po natin mga kapatid. At paglabas niya sa templo, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, masdan mo, pagkakaina o pagkaiinam ng mga bato at pagkaiinam ng mga gusali. At sinabi ni Jesus sa kanya, nakikita mo baga ang malalaking gusaling ito? Walang matitira dito isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na di ibabagsak.
At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olibo sa tapat ng templo, ay tinanong siya ng lihim ni Pedro at ni Santiago at ni Juan at ni Andres, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda pagka malapit ng maganap ang lahat ng mga bagay na ito? At si Jesus ay nagpasimulang magsabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong paligaw kanino mang tao. Maraming paparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at maliligaw ang marami. Praise God. Huwag na tayong lumayo. Dito lang may nagsasabi na siya'y si Kristo. At marami na ang naliligaw. Imagine inaangkin niya na siya ang may-ari ng universe. At nagbigay pa siya sa atin ng warning. Sabi niya, kailangan nyo ng clearance mula sa akin para makapasok kayo sa kaharian ng langit. Dahil hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit kung di kayo kukuha ng clearance sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. At ang sabi niya hanggang December 25, 2021. Yan ang kanyang sabi. Ang hindi kukuha ng clearance, hindi maliligtas. Yan ang isang nagsasabi na kanya ang universe. Praise God. Kaya iwasan ninyo ang taong ito. Yan po'y nasa Davao. Imagine mo, pag-aari niya ang lahat ng mundo. Ang sabi ng Psalms 24, the earth is the Lord and the fullness thereof. Ngayon, inaangkin niya na siya ang may-ari at tayo ay hindi, praise God, hindi makakapasok hanggat hindi tayo kakukuha ng clearance sa Kanya. Abay kawawa naman yung ibang hindi makakarating sa Davao. Mamamasahe pa, mag-eeroplano pa. Paano na yung mahirap na hindi makakakuha ng clearance sa Kanya? Kaya sinasabi ng ating Panginoon, mag-ingat kayo. Maraming paparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at maliligaw ang marami. Yan po lamang ang isa sa mga palatandaan. Praise God. Hallelujah. Ganda naman na Sister Neng, Praise God. Hallelujah. Ano pong sabi rito? At kung makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng digmaan, ay huwag kayong magugulumihanan. Yan Huwag kayong magtataka, huwag kayong masusurpresa. Ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari. Datapot hindi pa ang wakas. Sapagkat nagtindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at lilindol sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng kagutuman o magkakagutom. Ang mga bagay na ito ay pasimula ng kahirapan. This is just the beginning. Hallelujah. Nagsisimula pa lang tayo, mga kapatid. Glory to God. Kaya, huwag kayong masusurpresa. Huwag kayong magtataka sa nagaganap at nangyayari. Mangyayari at mangyayari yan dahil sinabi na ng ating Panginoong Jesus. Kaya kapag kaganyan po na tayo po ay at peace sa mga nagaganap at nangyayari, nagpapatunay lamang ito na tayo po ay naghahanda na sa pagdating ng ating Panginoon. Ngayong umagang ito, mga kapatid, praise God, comment lang po ang inyong mga salubin tungkol po sa mga isyong ito, sa mga araling ito na ating pong pagsasalu-saluhan. Praise God. Gusto kong kayo'y makausap at makabahagi po sa talakayan at nawa ay maipamuhay po natin ito pong ating pong gawain. Ito pong mga salita ng Diyos. Okay, naririto ang ilang mga puntos. Kung papaano maihahanda ang ating sarili sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Alright? Praise God. Number 1. Praise God. Magsisi at tumalikod mula sa alam mong
kasalanan. Praise the Lord. Magsisi at tumalikod mula sa alam mong kasalanan. Upang tunay na magtiwala sa Panginoon at maihanda ang ating isipan at kaluluwa para sa kanyang pagbabalik, dapat kang magsisi at talikuran ang mga kasalanan na nakatago sa iyong puso, sa iyong buhay. Ang pagbabago ng ating pag-uugali sa ibabaw ay hindi sapat upang maging handa para sa kanyang pagparito. Pagbabago sa panlabas, kundi yung pagbabago sa panloob. Kailangan mong talikuran ang kasalanan at huminga sa ilaw ng Panginoon na ating ibigay ang ating puso sa Diyos at makahanap ng kapayapaan. Alam na handa ka na para sa kanyang pagbabalik. Praise God! So ano po yun mga kapatid? Ibig sabihin mga kapatid, yung alam mong hindi tama, yung alam mong kasalanan. Praise God. Tulad po ng pastor, alam mong kasalanan ng mag-alala. Di ba? Dahil ito'y nagpapakita ng kawalan ng tiwala at pananampalataya sa Diyos kapag ka ikay nag-aalala. Alam mong yan ay kasalanan. Dahil ipinakikita mo lang sa Diyos na hindi ka lubos na nagtitiwala at wala kang pananalig sa Kanya. Tandaan po natin ang sinabi ng Hebreo 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Yan ang una mga kapatid. Alam mo yan. Sinabi ng banal na kasulatan, huwag kayong mabagabag, huwag kayong mag-alala. Dahil ito ay isang bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos, na pinalalabas mong wala kang pagtitiwala sa Kanya. At kung wala kang pagtitiwala, yan ay isang malaking kasalanan sa Kanya. Pinagdududahan mo ang Kanyang kakayahan. Pinagdududahan mo ang Kanyang kapangyarihan kapag ka ikay laging nag-aalala. Amen po ba mga kapatid? Praise God. Ikalawa, alam mong kasalanan ang matakot dahil ito ay pagpapatunay na hindi pa ganap at hindi pa tunay ang pag-ibig mo sa Kanya. Anong sabi ng unang Juan, kabanatang 4, talatay 18? Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa ganap, hindi pa sakdal ang kanyang pag-ibig. Ibig pong sabihin, hindi mo pa naibubuhos, hindi mo pa ginaganap, kapatid, yung sinasabi ng Panginoon na utos, na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas mo kung ikaw ay napaghaharian pa ng takot. Praise God. Pagpapakita lamang yan na hindi pa lubos ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa Diyos at ayaw ni Lord ng ganyan. Alalahanin natin, kailangan buo ang pag-ibig upang sa gayon, anuman yung nangyayari sa kapaligiran mo, anuman ang nangyayari sa mundo, hindi ka mangangamba dahil alam mo ganap at tunay at perpekto ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Ano pa ang mga bagay na alam na dapat po nating hindi gawin upang tayo hindi magkasala sa Diyos? Sabi ng Santiago 4:17, ito pa, mga kapatid. Sabi niya, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Linaw Alam mo ang mabuti pero hindi mo naman ginagawa, ito'y kasalanan.
Di ba? Mabuti ang magtiwala sa Diyos. Mabuti ang magbigay sa Kanya ng 100% pagmamahal, pero hindi mo naman ginagawa. Bay, sabi ni Lord, kasalanan yan. Oh. Praise God. Alam mong mabuti, pero hindi ka nagtitiwala. Hindi mo ipinagkakaloob ang 100% pag-ibig mo sa Diyos. Kaya yan ang dahilan kung bakit sa konting pangyayari lamang sa buhay mo at sa iyong kapaligiran, dagli kang natatakot at nangangamba. Kaya sinasabi rito, kapatid, talikuran natin yan. Ano ang sabi ng unang 1? Kabanatang 1, talatay 8 hanggang 10. Pakinggan po ninyo. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ngunit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi na nagkakasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Oh, praise God. Kaya napaka-importante. Lagi kong sinasabi, bago ninyo ipikit ang inyong mga mata sa gabi, ay humihingi tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen po ba? So yun po ang unang paghahanda natin. Talikuran natin ang lahat ng hindi tama, ang lahat ng hindi tamang mga bagay na nakapipigil sa atin upang mapaghandaan natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Sabi nga ng ating kapatid, kung alam natin kasama natin ang Diyos, sino ang ating katatakutan? Yes! Praise God! Hallelujah! Amen ba mga kapatid? Purihin ng Diyos, palakpakan nga natin si Lord. Alright, good morning kay Sister Alice Dacer Dorano at kay Brother Nak Dorano. Hallelujah! At kay David. Ganon din po kay Brother Max Salsado Tapulaw. At sa iyong mga kasama dyan, Brother Max, kina Diane Lee, kina Daryl at Russell, at sa iyong mga apo na sina Shekinah, Ken at Pempen. At mula po naman sa Leyte, binabati natin, welcome back, Brother Wilson Corpus. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Laging forever ang kanyang tawa. At taga Tuguegar at taga Norte pala si Brother Wilson. Wilson Corpus, good morning po. Sorry po. Praise God. Good morning, Ma'am Eloy. At binabati rin natin isang mapagpalang hapon ng ating kapatid mula sa Canada, Sister Rosemary de la Cruz at ang kanya asawa na si Brother Gilbert de la Cruz. Sabi ni Sister Becky Garcia, hindi tayo dapat mag-alala kapag alam natin kasama natin si Lord. Amen to that. Alright, yan ang unang hakbang mga kapatid ha. Praise God. Ikalawa, na paghahanda ng dapat nating gawin para maihanda natin ang ating mga sarili. Praise God. Alamin at maging pamilyar tayo sa mga palatandaan ng kanyang pagdating. Alamin mo kapatid, maging pamilyar tayo sa paglipas ng mga araw at sa paglalapit ng kanyang pagbabalik. Mahalagang maging mapagbantay tayo, maging mapagmatsyag tayo mga kapatid. Maging pamilyar ang ating sarili sa lahat ng mga palatandaan ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at masdan at tignan po natin ang ating paligid habang inihahanda natin ang ating sarili. Panoorin at pakinggan kung ano ang mangyayari sa mundo at sa paligid mo. Hanapin mo yung mga palatandaan, ituro ang mga ito sa ibang mga Kristiyano kapag nakita mo na at nalaman mo na at naging pamilyar ka na.
Sa pagkilala ng mga palatandaan para sa kung ano ang mga ito, maaari mong matulungan ng iyong sarili na manatiling kalmado at payapa habang lumalala ang kasamaan ng mundo. Malalaman mo na ang kanyang pagbabalik ay malapit na at sa gayoy maaari kang makahanap ng kapayapaan. Yan po mga kapatid. Dahil familiar ka sa nangyayari, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, panatag at payapa ka dahil alam mo, mangyayari at mangyayari. Itong mga pandemyang ito, itong mga digmaang ito, itong mga kalamidad na ito, mangyayari at mangyayari yan. Alam nyo yung mga environmentalist, sa akin lang palagay ko hindi sila nagsasaliksik ng banal na kasulatan. Hindi sila sa palagay ko lang. Kasi kung alam nilang sila ay nagbabasa sila ng Bible, hindi na sila magpapakapagod pa na pigilan yung paglala ng tinatawag nating pagsira ng mga nature. Bakit? Kasi mangyayari yan eh. Mawawasak at mawawasak. Ang mundo natin, pawasak na, pasira na mga kapatid. Kaya kahit ano sabi mo, bawal magtapon ng plastic, bawal magtapon ng mga ganyan, bawal magsunog ng ganyan, nasisira ng ating yung ozone layer natin. Praise God. Hallelujah. Kapatid, wala nang magagawa. Sinabi na ng banal na kasulatan, magiging masamang-masama na ang mundo natin. Kasi kung ito'y pagagandahin pa, kung ito'y mapapaganda pa, wala sigurong magnanais at magnanasa na pumunta sa langit. Dito na lang tayo. Kaya nga, pasira na ng pasira upang ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay ma-focus tayo sa langit. Tandaan nyo, kaya nga sinasabi, no? Ituon ninyo ang inyong mga paningin sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa lupa. Dahil ang mga bagay na nasa lupa ay panandalian lang, lilipas, mawawala yan. Amen ba mga kapatid? Hallelujah! So, kailangan pamilyar ka sa mga palatandaan. Alam mo, Pastor, ano ba yung mga palatandaang yan? Makikita natin yan sa tatlong bagay. Ito po, tatlong bagay mga kapatid. Unang-una, makikita mo ito sa ugali ng tao. Kaya, malalaman mo malapit ng dumating ang Panginoon. Bakit po? Ito pong sabi ni Pablo sa 2 Timoteo, Kabanatang 3, talatay 1 hanggang 5. Ang kanyang babala kay Timoteo. Sabi niya, Timoteo, datapot alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanyang sarili. Tama po ba? Yan ba'y nakikita nyo ngayon? Na maraming tao makasirili, selfish. Praise the Lord. Hindi makontento. Sabi dito, magiging maibigin sa salapi. Mayayabang. Mapagmalaki. Mapagtungayaw. Masuwayin sa mga magulang. Ay, lalong-lalo na ito. Mga walang turing. Mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig. Mga walang paglulubag. Mga palabintangin. Mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyong kabanalan, datapwat tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Sabi rito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ano po? Yan ba'y nakikita nyo sa panahon ngayon? Wag na kayong lumabas sa inyong tahanan. Sa atin lang tahanan, makikita natin yan mga kapatid. Ang mga pag-uugaling ito ay palatandaan na nalalapit na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya wag ka nang magtaka
Kung meron kang mga anak na masuwayin, mga anak na palasagot, dahil sinasabi na po yan na sa huling araw yan ang mangyayari. At yan ay palatandaan. Malapit na. Praise God. Sa ugali pa lang ng tao yan, mga kapatid. Hindi lang sa mga tao. Makikita rin ito na malapit nang dumating ang Panginoon. Ikalawa, makikita ito sa mga buhay ng mga mananampalataya, mga Kristiyano. Wow! Ito ang mas matindi. May palatandaan din palang malapit nang dumating ang Panginoon sa buhay po ng mga Kristiyano. Pastor, saan po ba yan? Abay, sa Mateo 24, talatay 12, ano sabi rito? At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Lalamig. Dahil daw sa pagsagana ng kasamaan ng mundong ito, maraming mga mananampalataya, maraming mga Kristiyano manlalamig. Kung dati-dati ay napakasipag manood ng ating programa, ngayon, pag wala na lang silang ginagawa. Ako'y marami akong hindi na nakikitang sumusubaybay ng ating programa. Yung iba'y pasulpot-sulpot. Praise God. Hallelujah. Kaya sinasabi dito, no? Kung dati ikaw, wow, yung pag-ibig mo kay Lord, super talaga. No? Walang araw na hindi ka magsisimba. Talaga naman, pag hindi ka nakapagsimba, parang kulang ang araw mo. Andun pa yung conviction mo. Bakit? Kasi na-inlove ka kay Lord eh. Di ba? Pero dumarating yung panahon na nanlalamig na ang pag-ibig mo. Kung dati ang panalangin mo ay napakahaba, mapapansin mo na lang kung manalangin ka, umiigsi na yung panalangin mo. Kung minsan nga, paghiga mo, sasabihin mo na lang, thank you Lord. Amen. O thank you Lord na lang. Parang nangihinawa ka na. Bakit po? Kasi nawawala na. Di ba? Yung bang mga tao na umiibig, wala, kulang ang naalala ko nung ako po'y nanliligaw pa lang, no? Talagang yung abay, nananakit na yung tenga ko sa telepono, yung meron pang telepono na dinadial tone, no? Minsan nga kami ni Pastor Tony, nag-uunahan pa kami sa phone booth. Talaga namang grabe ang tagal namin sa Bakit? Kasi in love pa eh, no? Pero dumarating yung panahon na lumalamig. Sabihin sa'yo, bakit hindi ka na tumatawag? Ganyan, ganun, di ba? Praise God. So, parang ganun ang nangyayari sa atin sa Panginoon. Pag nanlalamig na tayo, madalang na tayong mag-pray, madalang na tayong magbasa ng Bible. At iyan ay nakikita sa buhay ng mga Kristiyano na malapit na dumating si Lord dahil sinabi ng Panginoon, marami ay manlalamig. Hindi lang yun. Sabi ng unang Timoteo 4:1-2, ito pang isang palatandaan sa buhay ng mga Kristiyano. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikilig sa mga espiritong manghihikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipanalita ng mga kasinungalingan na hineroan ng kanilang mga sariling budi na waring bakal na nagbabaga. Yan Nakita nyo ba yan, mga kapatid? Praise God, tatalikod sa pananampalataya. Ay, ang dami namin ganyan mga miyembro na ngayon kung kanino na sumasama. Praise God. Hallelujah. At meron pa kami mga pastor na nagbalik sa mga dating gawain nilang masasama. Mga pastor na yun. Bakit po? Iyan ay mangyayari at magaganap. Praise God. Hallelujah. Kaya sinasabi dito para maihanda mo ang sarili mo, kapatid. Kailangan pamilyar ka na malapit nang dumating ang Panginoon sa mga palatandaan, pamilyar ka. Saan pa makikita ito, mga kapatid? Sa nagaganap sa ating kapaligiran. Praise God.
Katulad na sinabi ng Mateo 24, kanina yung binasa po natin, o sa talatang 5 hanggang 7, sabi rito, at makaririnig kayo ng mga digmaan, mga alingawngaw ng digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan, ha? Sabi rito, ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabagabag, dahil talagang mangyayari yan. Ingat sapagkat kinakailangan ito yung mangyari. Datapat hindi pa ang wakas. Hindi pa ang wakas sapagkat magsisintindig ang bansa laban sa bansa at ang karen laban sa karen at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Makikita natin yan. Mga palatandaan na yan. Kaya maging familiar po kayo. Praise God. Kaya hindi ako nagtatakas na nangyayari ang mga ito. Kasi nga familiar na po ako. Alam ko nang mangyayari ito. Alam ko nang magaganap ito. Kaya naman, ako'y panatag at payapa. Hindi katulad ng iba na hanggang sa ngayon, natatakot pa at nag-aalala pa. Kaya nga sinasabi nito, ingatan ninyo na huwag kayong maggulumihanan dahil nga sinabi ni Lord, mangyayari yan. Ha? So, papaano ka magiging pamilyar? Basahin mo. Sabi nga ni Sister Ningning, laging magbasa ng Biblia para maging pamilyar ka sa mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise God. Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, itong mga nangyayari at nagaganap sa ating kapaligiran, yan ay simula pa lamang. Nagsisimula pa lang. Praise God. Kaya kung hindi ka pamilyar, kapatid, matatakot ka nga. Mangangamba ka nga. Magugulumihanan ka nga bakit hindi ka pamilyar. Bakit hindi ka pamilyar? Kasi nga, kulang ka sa kaalaman ng salita ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Hallelujah! Tagal-tagal ko na sa problema'y humaharap. Para bang wala itong katapusan. Alright, ikatlo, mga kapatid. Ikatlo, para maihanda natin o makapaghanda tayo sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo dahil nagsisimula na ang wakas, dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, ay dapat po nating hangarin na mas lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Sa nagaganap at nangyayari, sikapin mong mas maging malapit ka sa Panginoon. Ang mga kaguluhan nangyayari sa ating mundo ay isa sa mga pinagmumulan ng ating pagkagambala o pag-aalala. Habang nalalapit na ang kanyang pagbabalik, lalo lamang magiging magulo ang ating mundo. Sa oras na ito ng pagkabalisa at pag-aalala, dapat kang lumapit sa Panginoon. Pahintulutan ang kanyang biyaya na maging silungan natin mula sa bagyo habang tumataas ang hangin at nagsisimulang bumagsak ang ulan. Siya ang magiging iyong kaaliwan, iyong mapagkukunan ng lakas, iyong kaligtasan. Dapat mong ilagay ang iyong kaugnayan sa Diyos higit sa lahat sa pagdaan ng mga araw. Ang Panginoon lang ang kailangan mo. Pangalawa lamang ang lahat. At mga kapatid, tandaan ninyo, malapit at nauubusan na tayo ng oras para paggandaan ng kanyang pagbabalik. At para mapaghandaan ito, kailangan mong maging mas malapit. Kailangan mong mas maging intimate yung iyong relasyon sa Kanya. Yung intimacy ng ating relasyon sa Kanya. So paano, Pastor, magiging mas malapit sa ating Panginoon? Paano po?
Dahil ito ang isang bagay na nais ng Diyos sa kanyang nalalapit na pagparito, kailangan mas lalo tayong matindit, kumapit sa Kanya at lumapit sa Kanya, huwag tayong hihiwalay. Paano po yan? Unang-una, number 1, kilalanin mo ng gusto ang Panginoon. Get to know Jesus more para mas maging malapit ka sa Kanya. Diba? Paano ba tayo nagiging malapit sa isang tao? Diba kinikilala natin ang gusto ng isang tao para maging mas malapit tayo sa Kanya? Kikilalanin mo siya. Kikilalanin mo ang kanyang ugali, kikilalanin mo ang kanyang kumbaga sasaliksikin mo yung kanyang buong pagkatao. Upang lalo kang mas maging malapit, kikilalanin mo yung mga gusto niya, yung mga kainaan niya, lahat aalamin mo para maging malapit ka sa Kanya. Praise God. Ganon din ang ating Panginoon. Kailangan mong kilalanin siya. Hallelujah. Hindi ka magiging malapit sa Diyos hanggat di mo siya kinikilala ng gusto. Tandaan ninyo, sinabi niya, di ba, nagpakilala siya. Yung salitang 7 I am, di ba, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. Praise God. Sabi niya, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life, and I am the door. Tama po ba? Yan ay pagpapakilala niya sa atin. Hallelujah. Sabi niya, ako ang daan. Ako ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So para mapalapit ka ng gusto sa Diyos, kilalanin mo yung magdadala sa iyo, yung maglalapit sa iyo sa Panginoon. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tinapay ng buhay, siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang mabuting pastol, siya ang pagkabuhay at siya ang pagkabuhay at ang buhay at siya ang pintuan. Hallelujah. Amen po ba? At dagdag pa dito, sinasabi ng Panginoon na I am the Lord that healeth thee. Praise God. Hindi ka magiging malapit sa Diyos hanggat hindi mo kinikilala ng lubos yung magiging daan para mapalapit ka sa Diyos. At walang ibang maglalapit sa atin sa Diyos kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Hindi ka dadaan at kukuha ka ng clearance doon sa nagsasabing Kanya ang universe. Hindi siya. Ha? Si Jesus lang. Walang iba, mga kapatid. Kaya, ito ang unang hakbang para mapalapit ka sa Diyos. Kilalanin mo ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Kristo Jesus. Mapapalapit ka sa Diyos kapag kinilala mo ang Kanyang isinugo. Amen? Praise God. Ikalawa na paraan mapalapit sa Diyos. Anong sabi rito mga kapatid? Huwag kaligtaan ang ating mga pagtitipon. Anong sabi ng Hebreo 10:25? Na huwag nating pabayaan ang ating mga pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So ito po ang isa rin sa mga paraan upang mapalapit ka sa Diyos, ang ikay bumabad sa fellowship. At salamat sa Diyos, araw-araw na yung fellowship natin from Monday to Sunday. Amen? Imagine sa kayo nakakita ng fellowship araw-araw. Ha? From Monday, Pastor Tony. From Tuesday to Sunday, Pastor Manny. Praise God. O, di ba? Hallelujah. Dahil gusto kong bawat isa sa atin ay lalong mas mapalapit sa Diyos.
Hallelujah! Amen po ba mga kapatid? Sa langit nang tayo mayroon forever. Diyos ng aking Praise God! Kahit minsan medyo parang natutuyo na. Natutuyo na yung utak ko sa pag-iisip ng kung ano yung aking isi-share sa inyo. Pero God is good. Lagi siyang nagbibigay ng wisdom sa inyong lingkod. Ha? Siya ang patuloy na naggumagabay sa akin. Hallelujah! Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sabi nga ng aking may bahay, hindi ka ba nauubusan ng mga idea? Hindi ka ba nauubusan ng mga lesson, ng mga... Sabi ko, ang salita niyo, sabi nga ng salita ng Diyos, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Praise God. Hallelujah. Hanggat may salita ng Diyos, hindi tayo mauubusan mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Anong ikatlo mga kapatid na paraan na tayo ay mapalapit sa Diyos? Ikatlong paraan mga kapatid, pasakop tayo sa Diyos. Hallelujah. Santiago 4, 7, 8 at talatang 10. Sabi dito, pasakop kayo sa Diyos, dapat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Hallelujah! Paanong paraan? Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Yang mga nag-aalinlangan. Sabi rito, dalisayin ninyo ang inyong puso, kasi hindi tayo makalalapit sa Diyos. Sabi rito, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Paano, pastor? Sabi dito, maglinis kayo ng inyong mga kamay. Hallelujah. Kayong mga makasalanan at dalisayin ninyong inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala. Sa paanong paraan mapapalapit sa Diyos? Pagpapasakop. We must submit. Hallelujah. Praise the Lord. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Labanan ninyong diablo at tatakas siya sa inyo. Kasi ano bang gawain ng diablo? Ang gawain ng diablo, ilayo tayo sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, mapalapit tayo sa Kanya. Kaya naman si devil, ang demonyo, gagawa ng paraan para ilayo tayo sa Kanya. At kapag yan ay nangyayari, hindi natin maihanda ang ating sarili sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, ngayong umaga, habang lalong lumalala ang mundong ito, dapat mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Mas lalo nating paghandaan, kapatid. So ito po ang unang tatlo na aking pong ibinahagi sa inyo. First part pa lang po tayo mga kapatid. Bukas po ang ikalawang bahagi ng paghahanda na dapat nating gawin sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoon dahil nagsisimula na po ang wakas. The beginning of the end. At nawa mga kapatid, ay makita po natin at itimo natin ng malalim sa ating mga puso ang mga araling ito upang sa gayon hindi kayo maiwanan. Amen po ba? Hallelujah. Alisin ang lahat ng mga pumipigil sa atin para tayo mas lalong mapalapit sa Diyos. Okay? Praise God. Ano ang unang hakbang mga kapatid? Tumalikod sa lahat ng alam mong mga kasalanan. Pagsisihan, tumalikod, iwanan. Alright? Ikalawa, maging pamilyar tayo sa mga palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ikatlo, praise God, mas
maging malapit tayo sa Diyos. Sa panahon na nagiging magulo ang ating kapaligiran, mas kailangan nating lumapit sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan uli natin si Lord. Para bang wala itong katapusan, kung sino-sino na aking nilapitan, tulong na inaasahan, di rin natagpuan. Ako'y nagdurusa, forever sa buhay, ako ay bigo, forever. Alright, ngayon pong umagang ito, dadako po tayo sa lahat po ng ating mga kahilingan at mga prayer requests, mga kapatid. Pwede na po ninyong ipadala ang inyong mga prayer requests habang binabasa ko po ang ilan sa mga kapatid natin na may mga kahilingan. Glory to God. Praise the Lord. Sama natin sa panalangin ang ating mga kapatid Michael, Priscia, and Earl Hartsack. At ganoon din po si Brother June Balasta at Sister Annalisa Moreno de los Reyes para sa kanilang successful na upcoming wedding on 2022. Ganoon din po si Shelo Martinez na maging regular na ang kanyang menstruation, allergy at yung kanyang training at ma-overcome niya ang lahat ng kanyang mga suliranin. At para po kay Justin Cañizares, humihiling siya na pagalingin siya sa kanyang sinusitis, yung kanyang boy migraine at yung kanyang trabaho ipagpalain ng Panginoon. Kay Rainiel Mark Macob, mental condition at maging productive na ang kanyang buhay. At ganoon din po kay Edward and Isabel Cañizares, yung kanyang lahat ng mga sakit at karamdaman. At ganoon din kay Patricia Gedang Mark Macob, yung kanilang relasyon ay pagtibayin ng Panginoon. Mark and Russell Rayat, proteksyon at iwasan at ilayo sa mga tukso. At ganoon din kay Nick Manansala para po sa kanyang stage 1 ovarian cancer. Praise God. Hallelujah. At sama rin natin sa panalangin si Sister Becky Garcia para tuluyan ng bumaba yung kanya, maging normal na yung kanyang creatinine. At kay Ryan at Sharon Basalio, praise God. Hallelujah, na sila po ay gumaling at patuloy na bigyan ng kalakasan ang kanilang mga katawang lupa. Praise God. Manalangin din natin, lapit din natin sa panalangin ang lahat ng mga kapatid na palamig na ng palamig na bumalik sa Panginoon, na yan ay kailangan ni Sister Erlinda Edildida Biyahe. Praise God. Sama rin natin na bumaba ang sugar ni Sister Rose at yung UVC po ni Sister Ruby Rose. Hallelujah. At ganyan yung eye test niya. At panalangin din po para po kay June Painsan na pagalingin siya sa lahat ng kanyang sakit. At praise God. Sama rin natin sa panalangin si Princess Marquez, Vincent M. Magana, Lydia Enrique Magana, Frances Painsan and family, John and Apple Magana and family, Carmelita Hartsack, Nora Vista Antay, Lani Liwag and family, Jose Cascante Santiago Jr., Becky Estela Pugal and family, Merlin and Wilson Corpus, Nando Guerrero at ang kanyang buong pamilya, Wilmer J. Corpus and family, Ignacio family, Mariles Monacon Poster, Brother Israel and Sister Mary Luquinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz, J.R. and Diana Caligdan and family, Edson and Chiquina Diaz Sobrepeña and family, Leo and Marian Santos and family, Ivy Diaz. Sama rin natin ang Nebres family, Luisito Miquiabas and family, Joy Abia and family, Dalena Navardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Ernel Alcon and family, Jose Rubio and family, Marvin and May Soribio and family, Mario and Marilyn Soribio and family, Emil Dalipe and family, Elmer Maribig and Jamie Dalipe, Mary Grace Sumido Enriquez and family, at yung mga kapatid natin na nagdadalang tao, praise God, Maria Cyril Formalejo, Reyana de los Reyes, Rosal Domingo, Rashad Faizan Robles.
Sama rin natin sa panalangin ito si Helen Lopez at ang kanyang buong sambayan, Richard Rason and family. Sama rin natin sa panalangin si Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca and family, Remy Ropino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Angela, Arian, and Rodel Costales, Rowena, Morgan Connor, and Red Meriman, Mary Joy, and Kid Mendoza, Sheila May Arisa, Lidjon Puentes, Romelito Valdez, Chuche Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Ma'am Guadalupe Labis and family, Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Epremia and Gerson Abiacone and family, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Chan, Ronnie Atendido, Nanay Leti, Ignacio, Nanay Esther Pagtakan, and Nanay Lourdes Sanggalan. Sama rin natin sa panalangin ang ma-deliver na yung passport ng 3 anak ni Sister Apple na ngayong linggong ito bago mag-lockdown. Praise God. At sama rin natin ang panalangin para po kay Sheila Marie Garduse para sa kanyang anak na si Yuan Garduse na gumaling na sa kanyang allergy. Amen to that. Hallelujah. Para po sa kagalingan ni KCD Del Prado upang tuluyan ng malusaw ang kanyang leukemia. Praise the Lord. Hallelujah. So, sama rin natin sa panalangin. Ito pong kahilingan ng ating kapatid, ito pong mga kabuhayan, mga negosyo ng ating mga kapatid. Praise God. Yung pong MCB Coffee Shop, Dropshot Burger, Balay Durano, Ella's Cosmetic, Brixwell Beauty Bling, O.C. Chamson Diagnostic Clinic, Skyhawk GPS, Rebling Internet Service Mobile Device Integrate GPS Services, Criskit Enterprises. Sama rin natin ang Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School. Sama rin natin ang Architectural Filming Architect Leo Rosas. At ganoon din ang Accounting Firm ni Sister Lily, Car Rental Services ni Brother Lloyd and Brother Fred and Sister Elena. Ganoon din po ang Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate Indulge Spa, Office Boutique, at maging ang mga house rental ni Nanay Letty, Sister Remy, Sister Lily, at ganoon din po kay Sister Elisa Domingo, at ganoon din kay Sister Apple yung kanilang condominium. At kagalingan din kay sa lahat po kay Brother Baba, praise God, na patuloy na bigyan siya ng kalakasan at kalusugan. Hallelujah. So tayo po'y lumapit at dumulog sa ating Panginoon Diyos ngayong umagang ito. Doon po sa lahat ng mga merong kahilingan, praise God, purihin ng Diyos, pakipatong lang po ang inyong mga kamay sa mga bahagi ng inyong mga katawan na mayroon pong mga karamdaman. At doon sa mga gustong pagpalain yung kanilang mga dokumento o anumang mga transaction ninyo, patungan ninyo yung mga dokumento ninyo, mga kapatid, ha? At yung mga wallet ninyo, mga bag ninyo, praise God, mga sisidan at lalagyan ng mga pagpapala, praise God. Hallelujah. Doon sa mga may negosyo, yung mga business permit ninyo, patungan ninyo ng inyong mga kamay. At itaas ang kaliwang kamay patungo sa langit. Hallelujah. Yan ay pagpapakita ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Na muli o Diyos, kami pinagpala ng iyong mga salita at muli naranasan po namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay. Narinig po ninyo o Diyos ang lahat ng aming mga kahilingan. Binasa ko pong isa-isa ang mga pangalan ng mayroong pong idinudulog at inilalapit sa iyong banal na trono bilang pagtugon sa iyong paanyaya sa bawat isa sa amin na kami malayang makalalapit sa iyong banal na trono upang kamtan ang awa at tabag sa panahong kailangan namin ito. Naririto Diyos ang pangangailangan ng aking mga kapatid para po sa kanilang mga kalusugan at kalakasan ngayong umagang ito. Sinasaway po namin ang lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. Pagpalain ninyo, Diyos, ang kanilang mga kamay na nakapatong sa bawat bahagi ng kanilang mga katawan at iparanas mo ngayong umagang ito ang kapangyarihan mo, Diyos, na sa iyong mga latay ang lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman na iyon ang pinagaling. Maging yan ay COVID-19, yan ay cancer sa iba't ibang bahagi ng katawan, leukemia, Lord, cancer, ovarian cancer, brain cancer, lung cancer, colon cancer, Lord, cervical cancer, anumang uri ng cancer yan, Panginoon Diyos, sinasaway namin yan sa pangalan ni Jesus at inaangkin po namin ang makalangit na himala na dadaloy sa kanilang mga buhay. Salamat din po Diyos sa mga kapatid namin na pinagaling mo mula sa kanilang mga sakit sa puso, na mayroong butas, mahina ang puso, may bara ang puso, Panginoon, lumalaki ang puso, Lord. Right now, in Jesus' name, O God, pagpalain mo ang kanilang mga puso, gawin mong normal, maging yung mga creatinine problem, Panginoon, yung mga kidney problem, right now, in Jesus' name, we declare total healing and deliverance.
Lord, sa lahat ng aking mga kapatid na ito na nagkakaroon ng mga suliranin sa kanilang mga kalusugan, maging may mga hypertension, may mga diabetes, Panginoon Diyos, mayroong problema sa nerves, sa gout, sa arthritis, right now, every manner of sickness and diseases, Lord, right now, in Jesus' name, we declare total healing and deliverance, maging doon sa mga nade-depress dahil sa nangyayari sa aming kapaligiran, mga nai-stress, Panginoon Diyos, bigyan niyo po sila ng kalinawan at kapanatagan ng kanilang mga puso at ng kanilang mga isipan, Panginoon Diyos. Pawiin ninyo, Panginoon, ang lahat ng takot na naghahari sa kanilang buhay upang sa gayon maranasan nila ang kagalakan at kapayapaan, Panginoon Diyos. Mapanatag ang kanilang mga kalooban. Ganon din, Panginoon, ang aking mga kapatid na nagdadalang tao na malapit ng magsilang, O God, ingatan niyo po ang kanilang mga sanggol na nasa kanilang sinapupunan, naway ma-deliver nila ito, Panginoon, ng ligtas, malusog at walang anumang komplikasyon o infection, Panginoon, maging ang buhay ng mga ina na magsisilang. I-cover niyo sila ng iyong makapangyarihang dugo, Panginoon Diyos. Salamat po, O Diyos, pagpalain ninyo ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, ng kanilang mga anibersaryo. Ikaw ang Diyos na magdagdag ng marami pang taon at araw sa kanilang buhay. At ngayong umagang ito, Diyos, pagpalain ninyo yung may mga magagandang plano, bagamat kami ang nagpaplano, bagamat kami ang nagbabalak, ikaw ang nagpapatupad ng lahat ng ito. Kaya naman itinitiwala namin ito sa iyong makapangyarihang kamay na magbibigay ka ng mabuting tagumpay sa lahat ng mga binabalak at pinaplano ng iyong mga anak na nagtitiwala sa iyong dakilang kapangyarihan. O God, salamat po, Panginoon, na patuloy mong iniingatan ang ating may bahay sa kanyang pang-araw-araw na pagtatrabaho, paglalakbay, pagmamaneo ng sasakyan. Layo niyo po siya ng patuloy sa mga kapahamakan at naway lagi siyang ligtas na nakauuwi sa kanyang tahanan, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagbibigay mo ng kalaman at karunungan sa iyong lingkod na ako po'y mayroon pang naibabahagi na mga mensahe. Salamat po, O Lord, sa wisdom and knowledge of God. Salamat po, Diyos, sa mga kapatid ko na walang sawang sumusubaybay sa programang ito. Pagpalain mo po sila, maging ang kanilang mga pangangailangan, na kanilang mga kabuhayan, itong mga negosyo na kinabanggit, Panginoon. Patuloy po ninyo itong pagpalain. Ang kanilang mga kamay ay naroon sa kanilang mga business permit, sa kanilang mga bag, sa kanilang mga wallet, Panginoon, nakapatong. Ikaw, Diyos, ang magpapala nito. Salamat po, Diyos, na magiging ligtas kami sa panahon na ito ng pandemya, Panginoon Diyos, sapagkat kami ay nasa iyong kalinga at pag-iingat. O God, dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa walang sawa mong pag-abot at pagtugon sa lahat ng aming mga panalangin. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dalangin, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, magpapasalamat ako, Panginoon, sa lahat ng mga nagpapadala ng kanilang mga tulong, ng kanilang mga handog. Praise God doon sa kapatid na nakibahagi sa aming proyekto, Panginoon. Salamat po sa kanyang tulong. Pagpalain mo po siya, Panginoon Diyos. Salamat po. Ang lahat ng dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Praise the Lord! Purihin ang Diyos na buhay! Nakalipas na naman ang isang oras na mahigit sa ating pong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos, at nawa po kayo ay napagpala at may natutunan na naman sa ating pong gawain. Ang ikalawang bahagi, ang tabayanan po ninyo sa araw po ng bukas sa ating pong tema na The Beginning of the End, How to Prepare for Jesus' Return. Hallelujah! At muli, ang inyong lingkod ay nagpapasalamat sa ating kapatid na nagbigay po ng kanyang tulong para po sa ating proyekto. Ngayon po ang ating pong project about our powered monitor speaker. Ngayon po ay nasa 24,000 na po tayo. 24,000 na ang ating pong nalilikom para ito ay mabili natin at magamit natin sa darating na anniversary natin sa October 10 to praise God, 25th anniversary. Kung naalala ninyo, nag-celebrate tayo ng anniversary, online anniversary, praise God.
ngayon magiging physical kung hindi po tatagal itong palagay ko hindi naman ito ako'y naniniwala hindi magtatagal itong ECQ na ito mga kapatid. Praise God, hallelujah, purihin ang ating Panginoon Diyos. So salamat po at maging doon sa nagpapadala ng kanilang mga kaloob at handog para sa lingkod ng Panginoon. Praise God sa inyong pagtulong at pag-ayuda sa aming mga pastor. Salamat po sa inyong walang sawang kabutihan. Pwede po ba kayong magpadala ng inyong mga tithes and offerings sa ating pong GCash account? Doon po sa lahat ng hindi po na maibibigay yung ating tithes and offering dahil nga tayo ay online. Pwede ninyong ihulog ang inyong mga tithes and offerings sa ating GCash account na nakapin comment po dyan. Mababasa nyo po dyan yung ating pong mga kaloob at ikapu para po sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Pinatagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Okay, sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo, happy birthday and happy anniversary po sa inyong lahat. Lagi forever, Alright, binabati ko pa si Brother Fred Lopez at Sister Lorna, Sister Lori at ganun din ang kanyang mga anak na sina Angel Jello at ang kanilang apo na si Sophie. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. At binabati rin natin si Architect Leo Rosas at Sister Nene Rosas. Good morning po sa inyo. At isang magandang umaga rin po kay Sister Maria Teresa Pinky Pinesan. Good morning. Praise God, hallelujah. Healing for the illness of June Pinesan. Amen, amen, amen. Hallelujah. sa karamdaman. Bueno, sa ibig po ng tugtuging ito, tayo po muli ay pansamantalang magpapaalam sa pangunguna po ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa ko lingkod Pastor Tony Rodeo. Ito po yung nakasama at nakapiling sa araw nito, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po ay laging nagsasabi na huwag tayong magatubiling lumapit palagi sa trono ng mabiging Diyos upang kamtan ang awat tabag sa panungkailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. God bless us all. Praise God. Okay, salamat po sa lahat. Praise God. Sister Apple, Sister Rose, Brother Nap, Sister Zenny, Sister Marilu, praise God. Salamat po sa inyo, Sister Annalisa. Bye-bye po. At Brother Luisito, Sister Edeldina, praise God. Pagpalay po tayong lahat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Brother Nap, salamat salamat. God bless. Bye-bye. Thank you rin po, Sister Rose Marie. Sa problema'y humaharap, para bang wala ito. See you tomorrow for the second part of our message. Kung sino-sino na aking And shout out din po kay Brother June Balasta ng California. Good afternoon, bro. piling natagpuan. Ako'y nagdurusa, forever sa buhay. Ako ay bigo, forever. Alright, good morning kay Sister Rayana Moreno de los Reyes. Praise God, hallelujah, God bless. Matatapos. And good morning din kay Sister Marilyn Soribio at gayon din sa iyong mga kasamaan dyan sa iyong tahanan na kina Ellen Elaika Jelay at sa iyong manugang na si Arnold Bautista. At ganon din kay Nanay Meding at Tatay Marino at kay Brother Obet at Sister Dayan. Tapusin ang buhay na kay lupin sa kabutihan mo, Diyos. Ako'y natagpuan,
Bye-bye! God bless!